Triplets tinakasan ng ina at pumunta sa police station para magpatulong na mahanap ang kanilang ama. Pero bakit nagulat ang pulis na makita sila? Makalipas ang 5 taon bumalik galing Amerika ang babae, dala ang triplet sa Pilipinas para makipag-annul sa dating asawa. Samantala, misyon naman ng triplets, mahanap ang kanilang ama na may kulay dark red na buhok sa police station. Nagulat ang sergeant nang makita ang triplets, lalo na ang asawa niya. Mami, kailangan ba talaga nating bumalik dito? Ang init-init eh. Wala naman akong naalala sa Pilipinas. Sa totoo lang, parang mas gusto ko pa nga sa Amerika eh. Hindi naman siguro ganun kasama dito. Malay mo, masaya. Sunod-sunod na sad nga ng mga triplets na sina Max, Mia at Milo. Napatingin si Faye sa 3 anak. Habang inaayos nga ang kanilang mga bagahe sa conveyor belt ng airport. Ang triplets niya kahit nakakapagod ang kanilang kakulitan, ang siyang rason kung bakit pinili niyang bumalik. Pero hindi niya magawang ngumiti. Ang pagbalik sa Pilipinas, hindi lang simpleng pagbabago sa kapaligiran para sa kanila. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagsisimula ng panibagong buhay. Okay kids, kaya natin to. Basta wag kayong alis kung saan ko kayo ilalagay ha. Maraming tao dito. Sambit nga ni Faye. Pilit nang initian nga ang mga anak. Pero lingid sa kalaman ni Faye, may lihim na binubuong plano nga ang triplets habang nagkukulitan nga sa tabi. Sa sasakyan pa uwi ng bagong bahay nila, nag-usap ang triplets sa mahinang boses sa likuran ng van. Okay, so paano natin nahanapin si Daddy? Tanong nga ni Max, bahagyang lumapit kina Mia at Milo. Ang sabi ni Mommy, pulis siya diba at dark red ang buhok niya. Sigurado kong hindi mahirap hanapin yun. Sagot naman ni Mia habang kumukuha nga ng papel para gumawa nga ng listahan. Pero paano kung hindi niya tayo kilala? Paano kung galit siya kay Mommy? Tanong nga ni Milo, halatang kinakabahan. Simple lang, kapag nakita natin siya, sabihin natin kailangan ni Mommy ng tulong. Tapos bahala na. Napailing na nga lamang si Mia. Napaka-simplistic mo talaga, Max. Pero sa totoo lang, pareho nga silang kinakabahan at excited. Pagdating nila sa bagong bahay, pinagmamasdan ni Faye ang bawat sulok. Malaki at maganda ang bahay pero parang may kulang. Hindi maalis sa isip niya ang posibilidad na baka hindi nga niya kayang panindigan ang kanyang plano, ang makipag-annul sa kanyang dating asawa. Mommy, pwede na ba kaming maglaro sa labas? Maganpak muna tayo tapos mag-usap tayo, okay? Sagot naman ni Faye habang inilalabas nga ang mga gamit sa bagahe. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, tumalon nga si Max at tinanong. Mommy, bakit nga pala hindi namin nakilala si Daddy? Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Natigilan si Faye. Ilang beses nang lumutang ang tanong na to, pero lagi niyang iniiwasan. Hindi mahalaga yun anak. Basta nandito ako. Ako lang ang kailangan nyo. Sagot niya nang may pilit nga ng ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita alam niyang hindi ito totoo. Kinabukasan habang abala si Faye sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa kanyang annulment na wala ang triplets. Sa unay inakala nga niyang nasa kwarto lamang ang mga to pero nang walang sumasagot sa kanyang tawag nagsimula na nga siyang kabahan. Nako, ano na naman pang ginawa ng mga anak ko? Nag-aalalang sambit nga ni Faye. Sa kabilang banda ang 3 bata ay abala sa kanilang misyon. Hawak-hawak ni Mia ang listahan ng mga police stations na nakita nila online. Okay, ang sabi dito may pulis na dark red ang buhok sa Pasig. Doon tayo magsimula. Sabi nga ni Mia habang nakatitig sa mapa. Paano tayo makakarating doon? Tanong ni Milo. Sumakay tayo ng jeep, hindi ba sabi ni Mommy mura lang naman ang pamasahe dito? Sagot nga ni Max na para bang napakadali lang ng lahat. At doon nagsimula ang kanilang adventure. Ang misyon nilang hanapin ang kanilang ama. Max, sigurado ka ba dito? Tanong nga ni Mia habang nakaupo sila sa likod ng jeep.
Mahigpit nga niyang hawak ang kamay ni Milo na halatang kinakabahan. Relax lang kayo, madali lang to. Kapag nakita natin yung pulis na dark red ang buhok, tanungin lang natin kung siya ba ang daddy natin. Eh di kung hindi siya, di hanap ulit. Sagot nga ni Max, nakangisi. Eh paano kung galit si Mommy kapag nalaman niyang tumakas tayo? Saka na natin yung isipin ng importante. Makita natin si daddy tapos bahala na. Pabulong na sagutan naman nila Milo at Max. Pagdating nila sa unang police station, agad nilang pinasok ang opisina. Mabilis na sumalubong ang isang babaeng pulis sa kanila. Anong ginagawa niyo dito mga bata? May hinahanap ba kayo? Tanong nga nito, bahagyang nagtataka. Sa tatlong magkakahawig na bata. May tanong lang po kami. May pulis po ba dito na may dark red ang buhok? Buong tapang nasabi nga ni Max. Nagkatinginan ng mga pulis sa loob ng opisina. Wala dito pero sa kabilang distrito. May kakilala akong kanyang itsura. Sagot ng isa sa kanila. Salamat po. Sabay-sabay na sagot nga ng triplets bago muling tumakbo palabas. Samantalang hindi mapakali si Faye sa bahay. Tinawagan niyang lahat ng kakilala sa lugar pero wala talagang nakakita sa mga anak niya. Nagpapanik na nga siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hello? Kayo na po ba to? Sagot niya at mabilis na sinagot ang tawag. Opo ma'am, kayo po ba si Faye Monteverde? Tanong ng boses sa kabilang linya. Opo, sino po sila? May tatlong bata po kasi kaming nakitang papasok sa presinto at nagtatanong tungkol sa isang pulis na may dark red na buhok. Sila po bang mga anak niyo? Nagtatakang tanong nga ng pulis na lalaki. Halos mahulog naman ang telepono ni Faye sa narinig. Oo mukhang sila nga po. Nasaan sila? Pupuntahan ko po sila ngayon. Natatarantang saad nga ni Faye at agad na lumabas ng bahay para puntahan nga ang mga anak. Sa kabilang bandang triplets ay nasa pangalawang police station na. Sa wakas, nakakita sila ng pulis na dark red ang buhok. Excuse me po. Sabi nga ni Mia habang hinihila si Max papalapit. May kailangan ba kayo mga bata? Tanong nga ng lalaki. Bahagyang nagulat sa kanilang pagtawag. Maaliwalas at gwapong mukha ng pulis, kaya naman ang mangha si Mia. May tatanong lang po kami. Ikaw po ba ang daddy namin? Agad na tanong nga ni Milo. Nagtataka namang tinignan ng lalaking pulis na si Carl, ang triplets. Hindi alam ni Carl kung paano sasagutin. Teka ano? Sino bang mga magulang niyo? Takang tanong ni Carl. Bago pa makasagot ang triplets, narinig nilang may sumigaw sa likuran. Max! Mia, Milo! Agad nilang nilingon ang kanilang ina. Si Faye, mukhang galit at nag-aalala, ang humahangos nga. Papalapit sa kanila. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo tumakas? Tanong nga ni Faye at halos maputol ang kanyang hininga. Hinahanap lang po namin si daddy. Sagot na ni Max, tila walang kasalanan. Sinabi ko na sa inyo, hindi na importante yun. Sagot nga ni Faye at pilit na pinipigilan ng luha. Ngunit bago sila makaalis, lumapit nga ang pulis na nakikinig sa usapan. Faye? Tanong ni Carl. Bahagyang nanlaki ang mga mata. Natigilan si Faye. Nakilala niya ang boses at dahan-dahan siyang humarap. Carl? Hindi makapaniwala si Faye sa nakita niya. Halos bumagsak ang kanyang mundo nang makitang lalaking matagal na nga niyang iniwasan. Si Carl, ang kanyang dating asawa at ama ng kanyang mga anak. Naroon sa harapan niya at mukhang may maraming tanong. Natulala si Carl sa nakikita niya. Ang tatlong batang kaharap niya, ang triplets, hindi may kakailang kamukha niya. Mula sa hugis ng mukha hanggang sa paraan ng kanilang pagtayo, parang nakakita nga siya ng sarili niya. At ang babae sa likod niya, si Faye, ang babaeng minahal niya higit kanino man, ay naroon. Faye? Halos pabulong na sabi ni Carl. Hindi makapaniwala. Ikaw ba talaga to? Napahigpit nga ang hawak ni Faye sa kamay ni Max, tila sinisiguradong hindi siya mabibitawan. Hindi niya inasahan ng ganitong tagpo, lalo na't napakabilis ng mga pangyayari.
Hindi niya kayang tignan ng diretso si Carl. Carl, wag ngayon. Hindi ito ang tamang panahon para mag-usap tayo. Saad nga ni Faye. Pilit na kinalamahan ng sarili kahit nanginginig ang boses. Hindi tamang panahon? 5 taon, Faye. 5 taon kitang hinanap. Tapos bigla ka na lang lilitaw dito kasama ang mga anak natin? Halos pabulong nga na dugtong ni Carl. Siya po ba si Daddy? Biglang tanong nga ng isa sa mga triplets na si Max at napatingin kay Faye. Halos sabay na tumango naman sina Mia at Milo at sabik na marinig ang totoong sagot ng kanilang ina. Hindi nakasagot kagad si Faye, napansin ni Carl ang bigat sa kanyang muka. Hindi alam ni Carl ang buong kwento pero sa puso niya alam niyang tama ang hinala niya. Nanak niyang triplets. Mga bata, ako si Carl, pero gusto ko munang makausap ang mami niyo, ayos lang ba? Sandali lang. Pakiusap nga ni Carl sa mga to. Pero ikaw po ba ang daddy namin? Ulit nga ni Max. Mas diretso ngayon. Hindi sumagot si Carl dahil hanggang ngayon naguguluhan pa rin siya. Pero halata sa kanyang mga mata ang emosyong pilit nga niyang kinokontrol. Nang biglang pumasok ang ingay mula sa labas ng police station, isang itim na SUV ang huminto sa harapan at mula rito ay bumaba nga si Simon kasama ang 2 sa mga tauhan nito. Galit na galit ang ekspresyon ni Simon nang makita si Faye. Faye, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Sigaw nga ni Simon habang papalapit. Hindi iniinda ang mga pulis. Sa paligid, napaatras tuloy si Faye at niyapos ang triplets para protektahan sila. Simon, tumigil ka na! Sigaw ni Faye. Wala na akong koneksyon sa kumpanya mo. Tigilan mo na kami. Dagdag nga nito. Lumapit si Carl at humarang nga sa pagitan ni Faye at Simon. Tumitig siya nang matalim sa lalaki at halatang hindi natatakot. Automatikong napadikit ang mga kilay ni Carl sa inis nang tignan ng lalaking nanggugulo na si Simon. Pasensya na, pero hindi mo pwedeng bastusin ang babaeng ito. Sabi nga ni Carl at matigas ang boses. Kung may problema ka, dumaan ka sa taong dapat mong kausapin sa tamang proseso. Hindi mo siya dapat takutin. Sambit pa nga ni Carl. Wala kang alam sa usapan namin. Pagbabanta naman ni Simon at ngunit mukhang hindi aatras si Carl. Ito ang presinto. Kung gusto mong maghanap ng gulo, siguraduhin mo lang na kaya mong harapin ang batas. Dagdag pa nga nito. Biglang tumahimik ang paligid. Nagkatinginan nga ang ibang mga pulis sa eksena at halata sa mukha ni Simon na nararamdaman nga niya ang pressure. Iritadong napailing na nga lamang si Simon, sabay bali nga sa mga tauhan niya. Alis na tayo. Sumunod naman ang mga tauhan sa utos ni Simon pero bago nakaalis ang SUV, tinignan pa nga ni Simon si Faye nang makahulugan. Pagkaalis ng SUV, bumuntong hininga si Faye ngunit nanatiling nag-aalala. Lumapit nga si Carl sa kanya ngunit bago siya makapagsalita, nagsalita si Faye. Carl, salamat. Pero hindi pa rin ito ang oras para pag-usapan ng lahat. Sabi nga ni Faye sabay yakap sa triplets. Hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataon na to. Kailangan nating mag-usap, Faye. Mariin na bulalas naman ni Carl. Napabuntong hininga si Faye at wala nang nagawa pa. Sa tahimik na opisina ng police station, nagkatapat nga sina Faye at Carl. Ang triplets ay nasa kabilang gilid lang. Nasa isang silid, pinapakain ng mga pulis habang ang 2 nagsisimulang mag-usap sa unang pagkakataon matapos ang 5 taong paghihiwalay. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila at si Carl ay halatang hindi pa rin makapaniwala na narito na nga sa harapan niyang babaeng iniwan siya nang walang paliwanag. Faye, 5 taon. 5 taon kitang hinanap. Akala ko hindi na kita makikita ulit. At ngayon bigla ka nalang lilitaw kasamang mga bata na hindi ko alam na meron pala tayo. Nakatingin ito ng seryoso. Napabuntong hininga si Faye at pilit na hinahanap ang lakas ng loob upang sagutin siya. Carl, alam kong marami akong hindi nasabi at marami kang tanong at may karapatan kang malaman ng lahat pero kailangan na ring marinig kung bakit ako umalis. Lita niya nga ni Faye. Tumango naman
naman si Carl. Hinihintay ang paliwanag niya. Carl, may ibang babae ka. Teretsang sabi nga ni Faye at nanginginig ang boses. Napaangat ang kilay ni Carl. Halatang naguguluhan. Ano? Anong sinasabi mo? Puno ng pagtataka sa mukha nga ni Carl nang tanungin yon. Si Trisha. Sagot ni Faye at mahigpit na hinawakan nga ang mga kamay. Kaibigan ng kapatid mo. Aaminin ko, hindi ko alam nung una. Pero kapatid mo mismo ang nagsabi sa akin na may relasyon kayo. Hindi ko kinaya, Carl. Kayo umalis ako. Nasasaktan nga na pagkukwento ni Faye. Napahiling na nga lamang si Carl at kita sa kanyang mukha ang gulat at pagkalito. Faye, teka. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Pero maling iniisip mo. Si Trisha? Kaibigan lang siya ng kapatid ko. Wala akong relasyon sa kanya. Mariinasad nga ni Carl. Paano ko paniniwalaan yan? Kapatid mo mismo ang nagsabi. Sabi niya, si Trisha ang dahilan kung bakit laging wala ka sa bahay. Kung bakit lagi kang abala. Napataas ang boses ni Faye. Hindi totoo yan. Faye, kung naging abala man ako noon, hindi dahil may ibang babae ako. Pulis ako. Nagkakantara pa ako para magtrabaho dahil gusto kong mabigyan ka ng magandang buhay. Paliwanag pa nga ni Carl. Pero paano ang sinabi ng kapatid mo? Bakit niya kailangan magsinungaling? Tanong nga ni Faye. Nanginginig ang boses. Dahil ayaw niya sa'yo, Faye. Pilit na pinapakalmang sarili. Alam mo naman ang pamilya ko noon. Hindi nila gusto ang pakasalan kita. Akala nila hindi ka para sa akin at kung ginamit nila si Trisha para siraan ako sa'yo, hindi na ako magugulat pa. Hinihingal nga na sambit ni Carl. Napatingin si Faye kay Carl. Ngunit nanatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bakit hindi mo ko hinabol? Seryosong tanong nga ni Faye. Sinubukan ko, Faye. Hinanap kita. Pinuntahan ko lahat ng posibleng lugar na pwedeng puntahan mo pero walang Faye na nakita. At ngayon, nalaman ko na buntis ka pala noon. Paano mo nagawang itago yun sa akin? Ramdam nga sa boses ni Carl na nasasaktan nga talaga ito. Hindi kaagad nakasagot si Faye. Tumulo ang kanyang mga luha. Carl, natatakot ako. Natakot akong harapin ka. Pagkatapos ng lahat, akala ko totoo ang sinabi ng kapatid mo. Akala ko hindi mo na kami nagugustuhing makita pa. Kaya pinili kong lumayo. Dahilan nga ni Faye. Napabuntong hininga si Carl halatang nahihirapan. Faye, mahal kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Kung iniwan mo ako dahil sa maling impormasyon, paano natin naayusin to? Tanong pa nga ni Carl. Sa kabilang silid tahimik na nakikinig ang triplets. Hindi nila marinig ng buo ang usapan pero alam nilang mabigat ang pinag-uusapan ng kanilang mga magulang. Siguro hindi nagloko si Daddy. Sabi nga ni Milo na lihim na nakikinig. Matatalino ang mga to kaya naiintindihan nila. Sabi ko na nga ba misunderstanding ang lahat. Pero paano natin sila tutulungan na magkaayos? Dagdag nga nila Max at Mia. Madali lang paglapitin natin sila. Hindi nila alam na mas malakas tayo kapag nagtutulungan. Nakangiting saad pa nga ni Max. Faye, ayoko nang magaway pa tayo. Ayoko nang maging komplikado pa ang lahat. Gusto ko lang makilala ang mga anak natin at ayusin kung anumang nasira. Determinadong saad nga ni Carl. Tumango naman si Faye at tumulo ang luha. Carl, gusto ko rin ng kapayapaan. Hindi ko alam kung paano pero handa akong sumubok ulit. Susubukan ko ulit na magtiwala. Mahinang sambit nga ni Faye. Tumayo si Carl lumapit kay Faye. Simulan natin sa mga bata. Kilalanin ko sila. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Pakiusap nga ni Carl. Tahimik ang harapan ng police station ngunit puno ng tensyon. Si Simon nakatayo sa gitna ng driveway, halatang hindi natutuwa sa presensya ni Carl na ngayon ay kaharap niya. Nakatitig si Carl sa kanya pero nagbabala ang lalaki. Simon, kung may plano kang guluhin si Faye ang mga anak niya, sinasabi ko na ngayon pa lang. Ako mismo ang haharap sa'yo. Ngumisi si Simon halatang hindi intimidated. At sino ka naman para magdikta sa akin? Ano bang karapatan mo, Carl? Tanong pa nga ni Simon. Karapatan bilang asawa ni Faye at ama ng mga anak niya.
Sagot nga ni Carl na walang pag-alinlangan. Napangisi si Simon, ngunit bakas ang galit sa kanyang muka. Kung ganun, gusto kong makita si Faye. Kailangan naming mag-usap. Mariing saad nga ni Simon. Halos sabay na bumukas nga ang pinto ng station at lumabas si Faye. Kita nga sa kanyang mukha ang pag-aalala at takot. Ngunit halatang determinado rin siyang harapin si Simon. Simon, ano na namang kailangan mo? Tanong nga ni Faye. Faye, nag-resign ka na lang bigla nang walang paliwanag. Hindi ko yun matatanggap. Ano bang problema? May nagawa ba akong masama sa'yo? Mahinahon na tanong nga ni Simon dahil si Faye ang kaharap nito. Simon, ilang beses ko na bang sinabi? Hindi ko na gustong trabaho ko, gusto ko nang mag-focus sa pamilya ko kaya pakiusap lang. Tigilan mo na kami, hindi na tama ang ginagawa mo sa akin. Honest nga ni Faye. Umiling si Simon, halatang hindi kumbinsido. Faye, alam kong may dahilan. Alam kong tumatakas ka lang. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. Mariing sambit ni Simon. Biglang lumabas nga ang triplets mula sa police station. Si Max ang nauna. Hawak ang kamay ng dalawa niyang kapatid. Halatang naguguluhan sila ngunit curious sa nangyayari. Mommy, okay ka lang? Tanong nga ni Max nakatingin kay Faye. Napatingin si Simon sa triplets at nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa tensyon, naging malumani nga ang kanyang muka. Ngunit halatang may halong panilin lang. Lumapit siya sa triplets, ngumiti at pilit na naging magiliw. Kayong tatlo, ako si Simon, kaibigan ako ng mommy niyo. Gusto niyo bang sumama sa akin? Pwede ko kayong bilhan ng kung ano mang gusto niyo. Nakangiting sambit pa nga ni Simon. Halatang nagulat ang triplets. Ngunit sabay-sabay silang umiling. Hindi po, ayaw po namin. Kasama namin si Daddy, ayaw ka naming sumama sa'yo. Sagot pa nga ng mga to. Napatingin si Simon kay Carl halatang napahiya. Sa harap ng lahat tumakbo ang triplets papunta kay Carl, yumakap rito ng mahigpit. Daddy, ayaw namin sa kanya. Sabi nga ni Max na puno ng determinasyon. Halata ang galit sa mukha ni Simon ngunit sinubukan nga niyang itago ito. Carl, mukha namang sinisiraan mo ako sa mga anak ni Faye. Hindi maganda yan. Nagtatagis nga ang mga bagang ni Simon nang sabihin yun. Simon, hindi ko kailangan magsalita para makita ng mga batang totoo. At sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang subukang guluhin pa ang pamilya ko. Naiintindihan mo ba? Sambit naman ni Carl. Tignan natin. Pero tandaan mo, Carl, hindi ako basta-basta titigil. At ikaw, Faye, magkikita pa tayo. Pagbabantang sagot nga ni Simon. Nang makaalis si Simon, muling bumalik ang tahimik na atmosphere sa paligid. Hinawakan ni Carl ang balikat ni Faye at tinignan ito. Kailangan nating pag-usapan ang sitwasyong to. Kailangan nating siguraduhin ligtas ang mga bata. Napatingin si Faye kay Carl. Halatang nag-aalala. Tama ka. Pero hindi ko alam kung paano natin haharapin si Simon eh. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Saad ni Faye. Magsimula tayo sa pagtitiwala sa isa't isa. Huwag mo akong itulak palayo, Faye. Ngayon, higit kailanman kailangan mo ko. Sabi nga ni Carl at ngumiti ng kaunti. Tahimik ang biyahe pabalik sa bahay ni Faye. Si Carl ang nagmaneho habang ang triplets ay nakatulog nga sa likod. Halatang pagod sa magulong araw. Si Faye naman nakaupo sa passenger seat, pilit na kalmado ngunit halatang hindi mapakali. Ramdam ni Carl ang bigat ng tensyon sa kanilang pagitan kaya hindi na nga siya nakapagtimpi. Faye, basag nga ni Carl sa katahimikan. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Gusto kong malaman bakit ngayon ka lang nagpakita at bakit biglaan ang pag-uwi mo. Huminga ng malalim si Faye. Pilit na nilalabanan ng kaba. Carl, hindi ko na dapat ipaliwanag pa. Pero dahil nandito ka na rin, sasabihin ko. Pagdating sa bahay ni Faye marahang binuhat nga ni Carl ang mga natutulog na triplets papasok sa kanilang kwarto. Habang nilalagay ang huling bata sa kama, pinalingan nga niya si Faye na naghihintay sa sala.
Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang tensyon sa gisilid. Naupo nga si Faye sa sofa at naghintay kay Carl. Nang makalabas si Carl mula sa kwarto ng mga bata, dumiretso ito sa kanya. Tumayo si Carl sa harapan niya. Ang mga braso ay nakapamewang at ang mga mata ay diretso sa kanya. Ngayon sabihin mo na, ano ba talagang dahilan? At biglaan kang umuwi? At bakit mo ako iniwan noon? Tanong nga ni Carl. Huminga ng malalim si Faye at tumingin sa mga mata ni Carl. Carl, hindi ko na kayang magtago. Ang totoo ang plano ko talaga sa pagbabalik namin dito makipag-anal sa'yo. Gusto ko nang mag-move on at mamuhay ng tahimik kasamang mga bata. Diretsahang saad nga ni Faye. Halos maputol ang hininga ni Carl sa narinig. Bigla siyang napaatras. Ngunit sa halip na lumayo, lumapit siya kay Faye. Hinawakan niyang magkabilang balikat nito. Halatang hirap paniwala ng mga narinig. Ngayon, masakit pa rin sa kanya. Annulment? Bulong nga ni Carl. Puno nga ng sakit at galit ang boses. Yun ang plano mo? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng 5 taon, ito ang masasabi mo sa akin? Hindi napigilan ni Carl na mainis at masaktan sa sinabi nga ni Faye. Hindi nakasagot si Faye, ngunit bago pa nga siya makapag-isip ng sagot, biglang hinapit siya ni Carl palapit. Mariin siyang hinalikan nito. Parang gustong ipaalam ang lahat ng damdaming matagal nang ang kinikimkim. Nagulat nga si Faye. Nanigas nga siya sa kanyang kinuupuan. Hindi makagalaw sa biglaang pag-atake nga ng emosyon ni Carl. Nang bumitaw si Carl mula sa halik, nanatiling magkalapit ang kanilang mga mukha. Kita sa mga mata ni Carl ang pagkagalit at determinasyon na parang sinasabi niyang hindi niya basta-basta papayagang mawala si Faye. Faye, mariin niyang sabi habang hinahaplos ang bewang nito. Hindi kita hahayaang gawin yan. Hindi ako papayag sa annulment. Dugtong pa nga ni Carl. Napalunok si Faye. Ngunit pilit nga niyang pinanindigan ang kanyang desisyon. Carl, hindi to tungkol lang sa'yo. Ito ang tingin kong tama para sa aming mag-iina. Gusto ko ng tahimik na buhay. Lita niya nga ni Faye. Tumawa si Carl, ngunit halatang puno ito ng sarkasmo. Tahimik na buhay? Sa tingin mo ba magiging tahimik ang buhay mo kung palalayain mo ko? Faye, mali ang iniisip mo. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. At ngayon na nandito ka na, hindi ako papayag na mawala ka ulit. Hindi ako papayag sa annulment. Napayoko si Faye. Hindi alam ang isasagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumuloy si Carl. Faye, sinabi ko na sa'yo kanina. Walang ibang babae. Walang Trisha. Walang kahit sino. Ang dahilan kung bakit hindi ako laging nasa bahay noon ay dahil nagtatrabaho ako ng sobra. Para sa inyo. Para sa mga anak natin. Ngayon na malinaw na ang lahat. Wala nang dahilan pa para makipaghiwalay ka sa akin. Mahabang paliwanag nga ni Carl. Tahimik si Faye. Halatang nagugulhan. Alam niyang may punto si Carl, ngunit hindi niya maialis ang takot at galit na matagal na nga niyang itinago. Carl, hindi ganun kadali. Maraming nasaktan. Ako, ikaw, hindi ko alam kung paano ito aayusin at kung paano magsisimula ulit. Nagugulahan na dagdag pa nga ni Faye. Hinawakan ni Carl ang kanyang muka. Marahan ngunit puno ng determinasyon. Ayusin natin, Faye. Magkasama. Pero hindi kita hahayaang sumuko na lang ng ganito. Sa di kalayuan nagising si Max at tahimik na nanood mula sa pintuan. Tumalikod ito at ginising ang mga kapatid. Guys, mukhang nag-uusap sila Mami at Daddy. Talaga? Oo, tara tignan natin. Sagutan nga ng triplets. Habang nagpapatuloy ang usapan ni na Carl at Faye, biglang sumulpot ang triplets na tila may sariling plano na namang naisip. Mommy, Daddy! Sabay-sabay nilang sigaw. Tumatakbo papunta sa dalawa. Bigla nilang niyakap ang mga magulang. Naputol ang tensyon sa pagitan ni na Faye at Carl. Nagkatinginan sina Carl at Faye. At sa sandaling yun, napagtanto nilang kahit ano pa ang mangyari,
Kailangan unahin nila ang kapakanan ng kanilang pamilya. Habang naghahapunan ng pamilya, tahimik na nagkakatinginan ang triplets. May pinaplano na naman ang 3 bata at halatang pinag-uusapan nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga tingin. Max, hindi natin pwedeng hayaang umalis si Daddy. Kailangan niyang manatili dito. Siyempre, may plano ako. Anong plano? Sasama ako. Sagutan na naman ng triplets. Ngumisi si Max, nagumpisang maglagay ng tiyempo. Pagkatapos nilang maghugas ng kamay, sabay-sabay silang tumayo at pumunta sa sala kung saan naroon sina Faye at Carl. Mommy, Daddy! Sabay na naman nasabi ng 3. Anong kailangan nyo? Tanong ni Faye. Nakakunot ang noo. Pwede ba si Daddy dito na matulog? Please, Mommy! Tanong nga ni Mia, halatang pinapalambot ang puso ng kanilang ina. Napatingin si Faye kay Carl na mukhang interesado na nga rin sa usapan. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Sagot ni Faye at pilit na kontrolado ang emosyon. Hindi, Mommy. Ngayon na gusto po naming makatabi po si Daddy. Lahat sa pagtulog buo ang pamilya. Saad nga ni Milo. Napakamot na nga lamang ng ulo si Faye, mukhang wala nang ang lusot. Pero, please, Mommy. Sabay-sabay na sabi ng triplets gamit ang kanilang mga puppy eyes. Sa huli na pabuntong hininga na nga lamang si Faye at tumingin kay Carl. Sige na nga, pero isang gabi lang wika ni Faye. Napangiti si Carl halatang masaya sa desisyon ni Faye. Maraming salamat, Faye. Nakangiting sa naman ni Carl na ikinabuntong hininga ng babae. Naghanda si Faye ng kumot at damit para kay Carl. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili habang inabot ito kay Carl. Hetong gamit mo. Pumuesto ka na sa sofa pagkatapos mong magpalit. Saad nga ni Faye. Salamat. Sagot naman ni Carl pero halata sa mukha niyang may ideya na nga rin ng triplets. Pagkatapos magpalit, tumakbo ang triplets papunta sa kwarto ni Faye. Pinapuesto nga nila si Carl sa gitna ng kama tapos ay sabay-sabay silang umakyat. Dito kayo, Mommy, Daddy! Sabi nga ni Max. Tinuro ang kaliwa at kanang bahagi ni Carl. Ano? Hindi pwedeng magkakasama tayong lahat dito. Gulat na sagot naman ni Faye. Please, please, Mommy! Sad nga niya. Napailing si Faye ngunit wala siyang magawa. Nahiga nga siya sa tabi ni Carl, pilit na hindi tinitignan ng lalaki. Nang mahiga ang lahat, napansin ni Carl ang pamumula sa mukha ni Faye. Parang namula ka yata, Faye Malambing na biro pa nga ni Carl habang iniayos nga ang kumot. Hindi Sagot ni Faye ngunit halatang hindi makatingin ng diretsyo. Naalala niya ang mga gabing magkatabi sila ni Carl nung bagong kasal sila. Ang init ng yakap nito at ang mga halik na nagpapatigil sa kanyang mundo. Ngumiti si Carl. Ramdam ang kilig at hiya ni Faye. Nang makatulog na nga ang mga bata, dahan-dahan niyang inilapit ang sarili kay Faye. Nasa likuran niya si Carl. Ang braso nito mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang. Ramdam ni Faye ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya may paliwanag kung bakit pero parang gusto na nga niyang manatili sa posisyong yun. Namiss kita, Faye. Bulong nga ni Carl sa kanyang tenga at ramdam ang init ng hininga nito. Napapikit si Faye. Pilit na nilalabanan ng emosyon. Carl, bulong nga ni Faye. Huwag ka nang mag-isip. Gusto ko lang maayos tayo. Ayoko nang magtago, ayoko nang mawala ka ulit. Dagdag pa nga ni Carl. Mahina ang sagot ni Faye. Namiss rin kita, Carl. Pero kailangan ko pang makumpirma ang lahat. Ngumiti si Carl at bumulong muli. Walang problema, Faye. Huwag mo na ituloy ang annulment. Gagawin kong lahat para mapatunayan kong karapat-dapat ako sa'yo. Wika nga ni Carl sa tenga ni Faye. Hindi na sumagot si Faye. Sa halip na papikit na nga lamang siya ng tuluyan habang ramdam ang mga halik ni Carl sa kanyang leeg. Ngunit bago pa sila makapunta sa mas seryosong usapan, nakatulog na nga si Faye. Napangiti na nga lamang ang lalaki nang makita ang maamong mukha ni Faye, ang dati niyang asawa. Hinaplos niya ang buhok nito at marahang binulong. Mahal kita, Faye. Hindi kita bibitawan.
Humigpit ang yakap nga ni Faye at sa wakas. Nakatulog na nga rin siya kasama ang kanilang mga anak na nakangiti habang mahimbing na natutulog. Maagang nagising nga si Carl puno ng sigla habang bumangon mula sa kama. Tinignan niya ang paligid. Ang kanyang pamilya na mahimbing na natutulog. Tumitig siya sa mukha ni Faye. Napangiti at hindi mapigilang huminga ng malalim. Napakaganda mo pa rin. Bulong nga ni Carl sa sarili. Dahan-dahang bungangon nga si Carl upang hindi magising ang mga bata. Dumiretso siya sa kusina at binuksan ang ref at naghanap nga ng mga pwedeng lutuin. Hindi siya bihasa sa pagluluto pero para sa kanyang mag-iina gagawin niya ang lahat. Habang nagluluto si Carl ng pritong itlog, hotdog at sinangag, maingat nga siyang nagmamasid sa bawat galaw niya. Wala siyang gustong masunog lahat, kailangan perfect. Habang hinihintay maluto ang hotdog, napansin niyang may larawan sa pader ng kusina. Si Faye at ang triplets masaya at puno ng buhay. Napangiti siya at marahang hinaplos ang litrato. Ang tagal ko kayong hinintay. Bulong nga ni Carl habang tumutulo ang mantika mula sa kawali. Hindi nagtagal sumulpot nga ang triplets mula sa kanilang kwarto. Gising na sina Max, Mia at Milo at sabay-sabay silang naglakad patungo sa kusina. Daddy! Masayang sigaw ni Mia at tumakbo nga papunta kay Carl. Good morning mga anak. Bati nga ni Carl, nilapag nga ang sandok at yumuko upang salubungin ang yakap ng mga anak. Masayang yumakap nga ang triplets kay Carl. Sabay na humalik sina Max at Milo sa pisngi ni Carl habang si Mia ay humilig nga sa balikat nito. Daddy, ang bango po ng luto mo! Sabi nga ni Max. Totoo ba? Paano kung hindi masarap? Biro pa nga ni Carl habang kinikiliti ang tiyan ng batang si Max. Tiyak na masarap yan, Daddy! Sagot nga ni Milo at tumatawa habang nakikisali nga sa kulitan. Masaya silang nagkulitan sa kusina, hinalikan ni Carl ang bawat isa sa triplets at marahang inakap. Ramdam ng triplets ang pagmamahal ng kanilang ama, kaya mas lalo silang naging masaya. Habang kinakain ng triplets ang kanilang almusal, inakyat ni Carl ang hagdan papunta sa kwarto ni Faye. Binuksan niya ang pinto ng marahan at pumasok. Nakatulog pa rin si Faye, mahimbing at tahimik. Lumapit si Carl sa gilid ng kama at tumingin sa mukha ni Faye. Napakaganda pa nga rin ito. Kahit nga bagong gising, napalunok si Carl at hindi mapigilang mapalapit palalo. Ang tagal kong hinintay ang ganitong umaga. Bulong pa nga ni Carl sa sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa leg ni Faye. Hinalikan niya ito ng marahan, puno ng pagmamahal at pananabik. Nagising si Faye sa init ng halik ni Carl. Carl, mahinang bulong nga ni Faye at medyo nagugulhan pa. Tanong nga ni Carl sabay halik ulit. Ngayon naman sa balikat. Mahal kita, Faye. Miss na miss kita. Sabik na saad nga ni Carl. Hindi nakapagsalita si Faye at naramdaman nga niyang kilig at init na bumalot nga sa kanyang katawan. Nang itaas ni Carl ang kanyang muka, hinalikan nga nito ang kanyang labi at malambot at puno ng damdamin ang halik ni Carl na parang ipinaparamdam nga dito kung gaano siya kaimportante. Hindi nakatanggi si Faye. Sa halip tumugon nga siya sa halik ni Carl at unti-unting nawawala ang kanyang alinlangan. Tumindi ang halikan nila. Ngunit bago pa ito lumalim, biglang bumitaw si Faye. Sandali, Carl! Naghihintay ang mga bata sa kusina. Sabi nga niya at bahagyang hinihingal. Nabitin man si Carl, ngumiti lamang siya at hinaplos ang pisngi ni Faye. Sige, pero tandaan mo, Faye, hindi pa tayo tapos. Bulong pa nga ni Carl. Napailing si Faye ngunit hindi may tatangging may ngiti sa kanyang mga labi. Bumaba na nga sila sa kusina kung saan masayang kumakain ng triplets. Agad napansin ng tatlo ang mga ngiti ng kanilang mga magulang. Nagbubulungan sina Max, Mia at Milo habang nakatingin kina Faye at Carl. Success ang plano natin! Ang sweet nila, di ba? Oo nga, magiging happy family na tayo! Saad nga ng triplets. Habang nagsasalo ang pamilya sa pagkainan, hindi maiwasang mapansin ni Faye ang ngiti ni Carl habang inaasikaso ang mga triplets. Lihim siyang napangiti at napaisip. Siguro naman deserve namin ng isa pang pagkakataon. Bulong niya sa sarili habang tahimik na inoobserbahan
Ang masayang eksena. Bumalik si Carl sa presinto matapos ang masayang umaga kasama sina Faye at ang triplets. Habang abala sa pag-aayos ng mga dokumento, sa kanyang mesa hindi niya napigilang mag-isip tungkol sa mga nangyari sa kanilang pamilya. Ngayon na nagbalik nga si Faye at nalaman niyang 3 ang kanilang anak, tila gumaan ang bigat na matagal na ngang nakadagan sa kanyang puso. "Uy Carl," sigaw nga ng isang kasamahan niyang pulis. Si Mark sabay lapit kasama si Leo, isa pang malapit na kaibigan ni Carl. "Narinig namin pare, bumalik na raw ang asawa mo?" Tanong nga ni Mark sabik na makibalita. "Aba oo nga, kwento naman dyan." Sabat nga ni Leo sabay tapik sa balikat ni Carl. Tumango si Carl at napangiti. "Oo, bumalik na nga si Faye at 3 ang anak namin." Masayang sambit ni Carl. 3? Halos sabay nga na sigaw ni na Mark at Leo at halatang gulat. "Pare, isang tira 3 kaagad?" Pagbibiro pa nga ni Mark sabay hagikik. "Grabe ka Carl, instant tatay sa triplets, ang galing mo!" Pangasar pa nga ni Leo at humalakhak habang tinatapik ang mesa. Napakamot na nga lamang si Carl sa ulo. Tila nahiya sa mga kaibigan niya. Ngunit hindi rin maiwasang mapangiti. "Ayos lang kayo? Parang mas excited pa kayo sa kwento ko ah." Dita niya nga ni Carl. "Biro lang pare, pero seryoso. Kwento mo nga paano nangyari yan?" Tila bumalik nga si Carl sa nakaraan nang inalala niya ang nangyari sa kanila ni Faye. Nagbakasyon sila ni Faye sa isang magandang beach resort 5 taon na nga ang nakalipas. Kakakasal pa lamang nila noon at parehong puno ng sigla at pagmamahalan. Lumabas si Faye mula sa kanilang kwarto, suot ang isang simpleng 2-piece bikini na lalong nagpalutang nga sa ganda ng katawan nito. Tila tumigil ang mundo ni Carl nang makita nga ang kanyang asawa. "Ang ganda mo." Bulong pa nga ni Carl habang papalapit kay Faye. Ang mga mata nito puno ng paghanga at pananabik. Napangiti si Faye ngunit nagkunwaring walang narinig. "Ano ba Carl? Maliligo na tayo, tara na." Pag-aaya nga ni Faye para umiwas nga sa mga titig ni Carl na tila gusto na ngang angkinin siya. Lumapit si Carl at marahang hinawakan ng kamay ni Faye. "Hindi ako nagbibiro Faye. Para kang diwata sa ganda." Hinila nga niya si Faye palapit at niyakap mula sa likod at marahang hinalikan ng leeg nito. Napapikit si Faye sa init ng halik ni Carl. "Carl, mamaya na, naghihintay na ang dagat." Mahinang sambit pa nga ni Faye. Ngunit hindi pumayag si Carl at hinapit niya ang bewang ni Faye, pinalapit ang kanilang mga katawan at marahang bumulong. "Dito muna tayo, gusto ko munang halikan ang asawa ko at maangkin." Bulong pa nga ni Carl sa mababang boses. "Grabe ka." Natatawang sabi nga ni Faye ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagkapukaw. Hindi na nga rin niya naitanggi ang sarili. Hinila nga ni Carl si Faye pabalik sa loob ng kanilang kwarto. Pagpasok nila agad nga niyang tinanggal ang kanyang damit at marahang hinila pababa ang bikini top ni Faye. Napatingin siya sa kanyang asawa, ang bawat bahagi ng katawan nito ay tila perpekto sa kanyang paningin. "Ang ganda mo talaga Faye." Sambit pa nga ni Carl habang masuyong hinahaplos ang mukha ng asawa. Hindi nagtagal, nadarang ang dalawa sa init ng kanilang damdamin. Hubot-hubad nga silang nagsanib ng katawan puno ng pagmamahal at pananabik. Ang bawat halik at haplos ni Carl, puno ng pagnanasa at pagsamba. Habang si Faye ay buong pusong tumugon sa pagmamahal ng kanyang asawa. "Carl!" Sigaw nga ni Mark habang sinasampal ng mahina ang balikat ni Carl. Nagulat na nga lamang si Carl at agad na naputol ang kanyang pag-iisip. Napansin niya ang sarili, pawis ang noo at medyo namumula nga ang muka. Ang mas nakakahiya, ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang hita at agad niyang inayos ang sarili at tumikim ng malakas. "Hoy, bakit? Parang ang lalim ng iniisip mo." Tanong nga ni Leo at nagtataka. "Ha? Wala." Pilit na sagot ni Carl tumiwas ng tingin. "Wala? Bakit parang may kung anong tumukod dyan sa pantalon mo?" Biro pa nga ni Mark at sabay turo sa pagitan nga ng hita ni Carl. Agad na tinakpan nga ni Carl ang kanyang harapan at binulungan nga ng mariing tigil-tigilan niyo nga ako. Halakhakan ng dalawa na kaibigan habang si Carl nahiya ng todo. Ngunit sa likod ng kanyang hiya hindi nga niya maiwasang mapangiti.
Mommy, let's visit Daddy sa trabaho! Sabi nga ni Milo habang mahigpit na nakakapit nga sa braso ni Faye. Oo nga, Mommy. Dagdag naman ni Max. Gusto naming makita si Daddy habang nagtatrabaho siya, please. Pangungulit nga ni Max. Please, Mommy? Ani naman ni Mia sabay puppy eyes pa nga na alam nilang hindi kayang tanggihan ng ina. Napawuntong hininga si Faye habang nakatitig sa tatlong anak. Okay. Pero tatandaan nyo, huwag kayong masyadong makulit doon at huwag nyo rin siyang istorbohin habang nagtatrabaho, ha? Paliwanag nga ni Faye. Sabay-sabay na tumango ang triplets. Halos sabik na sabik sa ideya nang makita ang ama. Napapangiti na nga lamang si Faye sa kasiyahan ng mga anak. Pagkapasok nila sa police station, agad nilang naramdaman ang atensyon mula sa mga tao sa paligid. Lalo na ang mga lalaking pulis na tila hindi mapigilan ng pagtitig kay Faye. Suot niya ang isang simpleng floral dress na nagpapakita ng kanyang natural na kagandahan. Napatigil lang ilan sa ginagawa at tila napatulala. Ang ganda naman ng babaeng yan. Bulong ng isang pulis sa kanyang katabi. Asawa ni Sergeant Carl yan, pare, ang klase no? Sagot pa nga ng isa. Narinig ito ng desk officer na agad tumayo at pumunta kay Carl. Sir Carl, nandito ang asawa niyo at ang mga anak niyo. Agad na lumabas si Carl mula sa opisina ngunit biglang sumama ang kanyang mukha nang makita nga ang ilang kasamahan na hindi tinatago ang paghangang tingin kay Faye. Mabilis siyang lumapit, puno ng kumpiyansa at walang babala. Hinapit nga ang bewang ni Faye. Nagulat si Faye nang maglapat nga ang labi ni Carl sa kanyang noo at pagkatapos marahan ngunit puno ng pagmamahal na hinalikan siya sa labi. Carl, bulong nga ni Faye. Halata ang pagkagulat sa kanyang muka. Ngunit napangiti na nga lamang si Carl, bahagyang mayabang, habang tumitingin sa mga kasamahan niyang napatingin na nga lamang sa ibang direksyon. Halatang nag-iwas ng tingin. Ang ganda mo talaga, asawa ko. Sabi nga ni Carl at marahang hinaplos ang bewang ni Faye. Carl! Sambit nga ni Faye na hindi malaman kung matatawa o mahihiya sa pinaggagawa ni Carl. Nakangisi si Carl. Alam niyang marami ang nakatingin at ito ang paraan niya para ipakita nga sa lahat na si Faye ang kanya at kanya lamang. Daddy, gusto ka po naming makita. Sad nga ng triplets. Agad na binuhat nga ni Carl si Mia sa kanyang mga bisig habang ang dalawang lalaki naman ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang uniform. Napangiti si Carl. Tila ba wala nga siyang pakialam kung gaano kahirap ang araw niya basta't makita lamang ang kanyang pamilya. Aba, ang cute naman ng triplets mo, Carl. Sigaw nga ni Mark na papalapit kasama si Leo. Pamangkin namin yan, syempre. Dagdag pa nga ni Leo habang tinapik ang balikat ni Carl. Napalingon ng triplets sa dalawang bagong dating. Daddy, sino po sila? Tanong nga ni Milo. Mga ninong nyo, mga kaibigan ko sa trabaho. Sagot ni Carl habang inaayos ang salamin ni Mia. Talaga? Ninong po namin kayo? Aba oo, kaya nga binubuhat ko kayo ngayon eh. Sagot naman ni Mark habang binuhat si Max. Ako rin! Siguro naman ni Leo habang binuhat naman si Milo na halatang tuwang-tuwa. Habang abala ang triplets, sa kanilang mga ninong, napangiti na nga lamang si Faye nakita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga anak sa presensya ng kanilang ama, pati na nga rin sa mga kaibigan nito. Napakaganda pala ng pamilya mo, Carl. Ani pa nga ni Leo, nakatingin kay Faye. Napatingin si Carl sa asawa at ngumiti. Oo naman pare, walang tatalo sa kanila. Ani nga ni Carl. Hoy Carl, baka iuwi mo na to sa presinto para bantayan ka araw-araw. Biro pa nga ni Mark. Natatawang umiling si Carl. Walang problema sa akin basta masaya ang triplets at asawa ko. Nakangiting sambit ni Carl. Sa gitna ng tawanan at biruan, hindi napigilan ng triplets na mapuno ng tuwa ang paligid lalong tumibay ang desisyon ni Faye
Nahayaan ng mga anak na mas makilala ang kanilang ama. Habang paalis na sila, napansin ni Faye ang paminsan-minsang tingin ni Carl sa kanya. Isang tingin na puno ng pagmamahal, pananabik, at pangakong babawiin niya ang tiwala nito. Habang sakay ng sasakyan ni Carl pauwi sa bahay nito, tahimik si Faye habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya maikakaila ang kabang nararamdaman. Ang bahay ni Carl, ang bahay na minsan nilang tinirahan bilang mag-asawa, ay puno ng alaala, masaya, masakit, at lahat ng nasa pagitan. Sa likod, masayang nagkukulitan ng triplets habang yakap ni Carl ang manibela, mukhang kontento sa muling pagsasama nilang pamilya. Mommy, nakatira po ba kayo dito dati? Tanong nga ni Mia. Puno ng inosenteng kuryosidad. Napatingin si Faye sa anak at ngumiti ng tipid. Oo baby, dito kami tumira ng daddy niyo dati. Sagot nga ni Faye. Ay, so dito kami ginawa ni daddy? Malakas na sabi nga ni Max na ikinatawa ng halamang ni Milo. Max, sabi ni Faye na namula ang pisngi. Narinig yun ni Carl at bahagyang natawa. Tama na ang kakulitan ng mga anak. Malapit na tayo. Saway nga ni Carl. Pagdating nila sa bahay agad na bumungad kay Faye ang familiar na tanawin. Ang parehong sala, ang pamilyar na amoy ng kahoy at ang mga dekorasyon na hindi nagbago mula noong iniwan niya si Carl. Ang lahat ng yun tila nagbabalik sa mga alaala niya. Mommy, ang ganda ng bahay ni Daddy! Sabi nga ni Milo habang patakbong papasok. Ngunit bago pa man makapag-react si Faye, may familiar na boses na bumungad sa kanila. Carl, ano to? Bakit nandito si Faye? Napalingon si Faye at nakita nga si Nicole, ang kapatid ni Carl. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Si Nicole ang babaeng naging dahilan ng maraming pagdududa at sakit ng kanyang loob noon. Nicole, wag ngayon. Malamig nga na sabi ni Carl at halata ang inis sa kanyang boses. Lumapit si Nicole at hindi maitatago ang gulat sa muka. Anong ibig sabihin nito, Carl? Bakit nandito siya? At sinong mga batang to? Tinuro nga nito ang triplets na ngayon ay nagtatago nga sa likuran ni Faye. Anong ibig sabihin? Kasal pa rin kami ni Faye. At mga anak ko sila. Sabay turo nga ni Carl sa triplets. Nagulat si Nicole. Mga anak? Paano nangyari yun? Sa tingin mo, paano nangyari? Napataas nga ang boses ni Carl at halatang pinipigilan ng galit. Nicole, wala kang karapatan husgahan si Faye. Kasalanan mo kung bakit siya umalis noon, alam ko lahat ng ginawa mo. Carl, hindi ko. Enough. Ikaw ang nagsabi kay Faye ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. At dahil doon nawala siya sa akin ng 5 taon. Alam mo bang halos mabaliw ako kakahanap sa kanya? Mariin pa nga dagdag ni Carl. Napayuko si Nicole halatang napahiya at nagsisisi. Carl, hindi ko naman gustong saktan kayo. Naiinggit lang ako noon, pero hindi ko alam na ganito ang magiging epekto. Mahinang saad nga ni Nicole. Hindi mo alam? Nicole, huwag kang magdahilan. Umalis ka na. Ayoko makita ka ngayon. Mariing sabi nga ni Carl. Tahimik si Faye habang pinapakinggan ang galit ni Carl. Ramdam niya ang puot at sakit sa boses nito at mas lalo siyang nakaramdam ng guilt. Nagawa niyang iwan si Carl noon, ngunit hindi niya alam ang buong katotohanan. Nang umalis si Nicole, dinala ni Carl ang triplets sa isang silid upang makapagpahinga. Dito muna kayo mga anak, huwag kayong mag-alala, okay? Kasama niyo na ako ngayon. Mahigpit na niyakap ni Carl ang 3 bata at napangiti naman ang triplets. Pagbalik sa sala, tahimik na nilapitan ni Faye si Carl. Nakita niya ang mabigat na ekspresyon sa mukha nito. Carl, mahinang niyang tawag. Napatingin si Carl sa kanya puno ng sakit ang mga mata. Faye, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang mga taon na wala ka. Basag ang boses ni Carl nang sabihin yun. Lumapit nga si Faye at niyakap siya. Carl, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang totoo noon. Mahigpit na niyakap nga ni Carl si Faye. Ramdam ni Faye ang bigat ng damdamin nito. Ang takot na mawala siya ulit. Ang galit sa nakaraan.
At ang pagmamahal na hindi nga naglaho kahit kailan. Kinagabihan tahimik silang magkatabi sa kama. Mahigpit ang yakap ni Carl kay Faye. Tila ba natatakot itong baka maglaho siya sa paggising nito. Faye, hindi ko kayang mawala ka ulit. Bulong nga ni Carl habang inaaplos ang buhok ng babae. Napatingin si Faye sa kanya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi na ako alis. Carl, pangako. Dahan-dahang inilapit nga ni Carl ang labi nito sa kanya. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Habang unti-unting nadadala ang kanilang damdamin. Naputol ito nang maalala nga ni Faye ang triplets sa kabilang silid. Carl, baka magising mga bata. Bulong na nga lamang ni Faye bahagyang tumatawa. Napangiti na nga lamang si Carl ngunit halatang nabitin. Bawi tayo bukas ha. Sabi pa nga niya bago muling yumakap kay Faye at pinikit ang mga mata. Habang nakatulog si Carl, si Faye naman ay tahimik na pinagmamasdan ng mukha ng lalaking mahal niya. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin para muling maayos ang lahat ngunit sa gabing to, sapat na ang yakap ni Carl upang iparamdam na buo ulit ang kanilang pamilya. Ay mahimbing pa rin itong natutulog. Yakap-yakap ang kanyang bewang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Carl bago siya bumangon. Ngunit bago pa nga siya makaalis, hinila siya ni Carl pabalik sa kama. Bakit ang aga mong gumising? Masuyong tanong nga ni Carl. Bahagyang inaantok pa nga ngunit may mapang-akit ng ngiti. Magluluto sana ako ng agahan. Sagot naman ni Faye at pilit nang umiti para itago ang kaba. Hayaan mo na magpahinga ka na muna. Sabay silang bumaba sa kusina, ngunit ang kasual nilang umaga ay naputol nang makita nila si Nicole na nakaupo sa sofa. Nicole. Carl, gusto ko lang makausap si Faye. Sabi nga ni Nicole. Ayoko muna Nicole. Wala kang karapatang kausapin siya pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Tugon naman ni Carl. Ngunit bago pa nga lumala ang sitwasyon, hinawakan ni Faye ang braso ni Carl. Hayaan mo na Carl. Gusto ko rin siyang kausapin para matapos na. Napatingin si Carl sa asawa. Bakas ang pag-aalala. Ngunit sa huli tumango na nga lamang siya at bumalik sa kusina upang bigyan ng espasyo ang dalawa. Pagkaupo ni na Faye at Nicole, hindi kaagad nagsalita si Nicole. Tila naghahanap ng tamang paraan upang simulan ang kanilang usapan. Faye, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Pero gusto kong ipaliwanag kung bakit ko ginawa ang lahat ng yun. Tahimik na nakinig si Faye. Ngunit ramdam niya ang paninikip ng dibdib sa inaasahang revelasyon. Nung college tayo, ang boyfriend ko noon minahal ka. Hindi mo siguro alam pero siya ang dahilan kung bakit galit ako sa'yo. Pinili ka niya kahit wala siyang pag-asa sa'yo. Hindi ikaw ang may kasalanan pero hindi ko yun matanggap noon. Malungkot na saad nga ni Nicole. Napakurap na nga lamang si Faye. Halatang nagulat. Nicole, alam ko yun. At kahit alam ko, hindi ko sana hinayaang mangyari to. Alam ng lahat na si Carl lang ang minahal ko. Ani nga ni Faye. Napahikbi nga si Nicole. Halatang pinagsisisihan naman ang lahat. Faye, dahil sa galit ko, naisipan kong sirain ang relasyon niyo ni Carl. Patawarin niyo ako pero mahal ka talaga niya. Saad nga nito. Tila nadurog ang puso ni Faye sa narinig. Nicole, alam mo bang sobra akong nasaktan noon? Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para unawain ka. Pero sinuklaan mo ko ng pambubuli. At si Carl, hindi ko dapat siya sinagot dahil sa takot ko na masira lahat ng relasyon natin. Pero mahal ko siya. Hindi ko kayang pigilan ang puso ko noon. Tumulong nga ang luha ni Faye habang nagsalita. Napahagulgol na nga lamang si Nicole. Patawarin mo ko, Faye. Hindi ko naisip ang nararamdaman ko noon. Ang alam ko lang gusto kong mawala sa buhay namin si Carl pero ngayon, nakikita ko kayo kasama ang mga anak niyo. Naiinggit ako dahil nahanap niyo ang kaligayahan na hindi ko nahanap. Patawarin mo sana ako. Pakiusap nga ni Nicole. Tumayo si Faye at tahimik na lumapit nga kay Nicole.
Nang makita nga niyang halos nanginginig ito sa pag-iyak, hindi na nga niya napigilan ang sarili. Yumakap siya sa babae at hinagod nga ang likod nito. Nicole, matagal ko nang gustong marinig ang paliwanag mo. Masakit ang mga ginawa mo pero mas masakit ang mawala si Carl dahil sa mga paniniwala kong mali. Pinapatawad na kita. Sabi nga ni Faye at lumuluha na din. Nagyakapan ng dalawa at tila isang mabigat na bato ang nawala sa kanilang mga dibdib. Pagkatapos ng emosyonal nilang pag-uusap, bahagyang umiti si Nicole. Alam mo Faye, gusto kong linawin ang isa pang bagay. Si Trisha, matagal nang naka-move on. May asawa at anak na siya. Hindi siya kailanman naging banta sa inyong dalawa. Ako lang talagang may kasalanan. Napangiti si Faye ngunit may halong hiya. Sa isip niya, gwapo kasi si Carl mula noon hanggang ngayon. Hindi maiiwasang magselos si Faye ngunit ngayon mas panatag na nga siya. Kinabukasan nagpaalam si Faye sa triplets bago umalis patungong grocery store. Mga anak, dito lang kayo ha. Tatawagin ko si Daddy para bantayan kayo habang wala ako. Sabi nga ni Faye at hinalikan nga ang mga anak sa noo. Opo, Mami! Sabay-sabay na sagot nga ng triplets. Sabik na maglaro sa sala habang hinihintay ang kanilang ama. Habang namimili nga si Faye sa isang aisle, bigla siyang kinilabutan. May pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya. Nang lingunin niya, tumambad ang isang familiar na muka. Si Simon, ang dating boss niyang matagal na ngang iniwasan. Faye, sabi nga ni Simon, may halong tuwa at desperasyon sa boses nito. Lumapit ito at agad na hinawakan ang balikat ni Faye. Simon, anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Faye at halatang kaba sa kanyang boses habang umaatras ng bahagya. Hinanap kita. Hindi ko matanggap na binaliwala mo ko. Alam kong mahal mo rin ako, Faye. Sagot nga ni Simon, ang mga matay puno ng obsesyon. Sisiraan ka na ba talaga ng ulo? Wala akong nararamdaman para sa'yo, Simon. Tigilan mo na ako. Galit na sabi nga ni Faye habang nagpumiglas. Ngunit mas lalong naging mapusok si Simon. Bigla niya itong niyakap. Dahilan upang magpumiglas nga si Faye ng mas matindi. Sa sobrang galit, sinampal niya si Simon. Simon, tigilan mo na ako. Sigaw nga ni Faye. Napatagis naman ang bagang ni Simon sa sakit ng sampal, ngunit hindi siya nagpaawat. Hinawakan niya ang braso ni Faye ng mas mahigpit. Faye, hindi mo ba nakikita? Hindi lang kita minahal bilang empleyado, ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Alam ko ang plano mong makipag-anal kay Carl. Alam kong para sa akin ang desisyon yun. Bulong pa nga ni Simon at tila nahihibang na. Nanlaki naman ang mga mata ni Faye. Nasisiraan ka na. Paano alam mo ang annulment? Wala kang karapatang mangialam. Galit na sigaw nga ni Faye habang nanginginig nga sa takot. Ikaw ang para sa akin, Faye. Alam kong nararamdaman mo yun. Niiwan mo si Carl para sa akin. Ilusyonado nga ang boses ni Simon, halatang nawawala sa katinuan. Simon, nasisiraan ka na talaga ng ulo. Buliaw nga ni Faye, halos maiyak sa galit at takot. Bigla na nga lamang binuhat ni Simon si Faye kahit nagpupumiglas ito at isinilid nga siya sa kotse. Habang paanda rin na nga sana, ang sasakyan, isang malakas na sigaw ang narinig nila. Simon! Halos simanig na ang paligid sa galit na boses ni Carl. Sumulpot si Carl, mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at hinila si Simon palabas. Ang mga kamao ni Carl ay bumagsak sa panga ni Simon dahilan upang matumbay ito. Anong karapatan mong galawin ang asawa ko? Sigaw nga ni Carl, humihingal sa galit. Habang sinundan ng isa pang suntok si Simon. Carl, hindi mo naintindihan. Akin siya. Sagot nga ni Simon, nanginginig ngunit pilit na tumatayo. Walang ibang magmamahal sa kanya kundi ako. Siyang asawa ko. At walang kahit na sino ang pwedeng magtangkang kunin siya mula sa akin. Galit at palaban naman na sagot nga ni Carl, ang mga matay nagbabaga. Natatakot na ngang lumapit si Faye
Nanginginig at umiiyak. Carl, tama na please. Umuwi na tayo, ayoko ng gulo. Pagsusumamo na nga lamang niya habang niyayakap ang braso ni Carl upang pigilan nga ito. Hinabol ni Carl ang hininga niya, ngunit ang galit sa kanyang mata ay hindi pa rin nawawala. Mahigpit niyang hinawakan ng bewang ni Faye. Tila pinaparamdam na siyang protektor nito. Simon, umalis ka sa harap ko bago pa ako tuluyang mawala ng kontrol. Bantangan ni Carl. Nagatubiling umalis si Simon, ngunit hindi na nga siya makapanlaban. Sa huli sumakay nga ito ng kotse at umalis. Ngunit hindi may tatanggi ang galit na nananatili nga sa mukha ni Simon. Habang nasa sasakyan pa uwi, tahimik si Carl ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya kay Faye. Ang kanyang mga matay puno pa rin ng galit at pangamba. Carl, mahinang tawag nga ni Faye at halos bulong. Salamat. Huminto si Carl sa gilid ng kalsada at humarap kay Faye. Faye, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang nangyari sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Takot nga ang boses ni Carl. Niyakap ni Faye si Carl. Carl, natatakot ako kanina. Pero alam kong hindi mo ko pababayaan. Alam kong ligtas ako kapag kasama kita. Naluluha nga na saad ni Faye. Huminga ng malalim si Carl at tumango. Huwag ka na nga alis mag-isa. Ayoko mawala ka ulit, Faye. Magkayakap nga silang bumalik sa bahay habang ang triplets, masayang sinalubong nga ang kanilang mga magulang. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pagpasok nga ni Carl sa kwarto, nangibabaw pa rin ang galit sa kanyang muka. Naghubad dito ng uniforme at sinuot nga ang maluwag na t-shirt at shorts. Ang galit sa pagmabastos nito kay Faye, tila apoy na patuloy nga na sumisilab sa kanyang dibdib. Walang iya talaga yun. Bulong nga ni Carl sa sarili. Habang sinindihan nga ang isang sigarilyo at tumingin sa bintana. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Nang lingunin niya tumambad, si Faye na nakasuot ng manipis na night dress. Basa pa ang buhok nito at tila kumikinang ang makinis nitong balat sa liwanag ng kwarto. Para bang nabura saglit ang galit ni Carl. Ngunit mabilis nga niyang ibinaling ang tingin. Carl? Naninigarilyo ka ba? Tanong nga ni Faye. Lumapit nga siya dito at niyakap nga sa likuran. Ramdam ni Carl ang init ng katawan ni Faye at ang malambot nga nitong braso na nakapulupot sa kanya. Kadalasan hindi pero pag galit ako, ganito talaga ang ginagawa ko. Hinila nga ni Faye ang sigarilyo mula sa kamay nito. Ayoko nang makita kang naninigarilyo. Hindi ito maganda para sa'yo. Para sa atin, lalong-lalo na para sa mga anak natin. Tumitig nga si Carl kay Faye. Ang mga matay puno ng damdaming hindi kayang itago. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Faye at inilapit nga ang muka at bumulong. Kahit anong gusto mo, Faye, susundin ko. Dahan-dahan niyang inilapat nga ang labi sa labi ni Faye. Balambot at mapusok nga ang halik ni Carl. Para bang nais nga niyang iparamdam ang lahat ng kanyang nararamdaman. Lumalim ang kanilang halikan. Nang humiwalay saglit, dinampian nga niya ang noo ni Faye ng halik. Pababa sa pisngi, sa jawline at pagkatapos sa leeg. Carl. Mahinang tawag nga ni Faye ngunit ang tinig niya'y nanginginig. Hindi sa takot kundi sa damdaming nararamdaman niya para kay Carl. Pinaupo ni Carl si Faye sa kanyang kandungan. Iniangat ang baba nito upang muling pagtagpuin nga ang kanilang mga labi. Ang halik ngayon ay mas mapusok, mas malalim, tila wala na ngang makakapigil pa sa kanila. Ngunit biglang may mahinang katok nga sa pinto. Mommy, Daddy, pwede po bang matulog po kami sa inyo? Nagulat nga si Faye at napahiwalay nga kay Carl. Napangiti si Faye habang si Carl napahawak sa kanyang noo. Pilit na pinipigilan ang inis sa pagkabitin. Tulog na kayo sa kwarto niyo. Sagot na nga lamang ni Carl at pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bumulong si Faye. Hayaan mo na, Carl, triplets natin yan. Tumayo ito mula sa kandungan ni Carl. Binuksan ang pinto at pinapasok ng 3 bata na may dalang unan.
Napatingin si Carl sa mga anak nilang masayang yumakap kay Faye. Napangiti na nga lamang siya at napailing. Hindi ko talaga kayang magalit sa inyo. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang pamilya nga niyang masaya. Habang nakahiga ang lahat sa kama, si Carl ay nakatitig kay Faye na mahigpit na yakap nga sa anak. Parehas na may ngiti sa labi ang mag-isawang dinalaw nga ng antok. Galit na galit nga si Carl habang kaharap nga si Simon na kasalukuyang hawak ng mahigpit ng dalawang kaibigan niyang pulis. Bitawan niyo ako! Sa akin lang si Faye! Mahal niya ako, hindi si Carl! Sigaw pa nga talaga ni Simon habang nagpupumiglas. Dahan-dahang lumapit si Carl. Ang mga hakbang ay mabibigat. Bawat kilos ay puno ng puot. Nang makalapit nga, inilapit nga niya ang mukha kay Simon, sapat para maramdaman nito ang bawat salitang kanyang bibitawan. Makinig ka, Simon. Si Faye asawa ko. Nanay siya ng mga anak namin at hindi kailanman naging sayo. At magiging sayo. Sa ginawa mo lalo na sa tangkang pagkidnap, sigurado ako mabubulok ka sa kulungan. Doon ka na lang mangarap. Magaspang pa nga na saad ni Carl. Hindi mo ko mapipigilan, Carl. Mahal ko si Faye. Mas kaya ko siyang pasayahin kesa sa'yo. Ikaw ang wala sa lugar. Sigaw pa nga ni Simon at tila nawawala na nga ang kontrol sa sarili. Biglang dinurog ni Carl ang sigarilyo sa sahig, ang mata'y nagliliyab. Kung kaya mong pasayahin si Faye, bakit takot na takot siya sa'yo? Bakit hindi ka niya kayang tignan? Simon, hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Walang kayo ni Faye. Inis na saad pa nga ni Carl. Tumango naman ang kaibigan ni Carl. Idadala na namin to. Nagsalita naman ang isa pang kaibigan, si Leo. Pero Carl, huwag kang pakampante. May mga bali-balita na may kakilala si Simon sa labas na pwedeng gumanti sa inyo. Sigurado kong hindi pa to tapos. Tila lalo ngang tumigas ang ekspresyon ni Carl. Hindi nga siya natakot. Kahit sino pa ang subukang lumapit kay Faye, haharapin nila ako. Sa akin lang siya at hindi ko hahayaan na may manakit sa kanya at sa mga anak namin. Wika nga ni Carl. Nag-aalala man tumango naman sina Mark at Leo. Alam nilang seryoso si Carl ngunit ang tindi ng galit nito ay nagdulot ng bahagyang kaba sa kanila. Umuwi pagkatapos noon si Carl sa bahay, tahimik nga siyang pumasok ngunit ang kanyang presensya agad na naramdaman ni Faye. Bumangon ito mula sa sofa kung saan pinatulog ang triplets. Ang mukha ni Faye ay puno ng pag-aalala. Carl? Ano nangyari? Tanong nga ni Faye at hinawakan nga ang kamay ni Carl. Huminga ng malalim si Carl. Pilit na pinapakalmang sarili. Hinawakan niya ang mukha ni Faye. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos nga sa pisngi nito. Wala na si Simon. Sigurado kong hindi na siya makakalapit sa'yo. Pero Faye, ayoko mag-alala ka. Pero gusto kong maging handa tayo. Hindi ko hahayaang mapahamak ka pati ang mga anak natin. Napaluha nga si Faye ngunit ngumiti siya. Carl, alam kong gagawin mo ang lahat para sa amin. Pero tandaan mo hindi kita iiwan. Magkasama nating haharapin ang kahit na anong mangyari. Niyakap nga ni Carl si Faye ng mahigpit. At sa sandaling yon naramdaman nga nilang pareho ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Madaling araw pa lamang ay gumising na nga ang triplets. Dahan-dahan silang bumangon mula sa kama. Mahigpit na niyakap ang kanilang mga unan upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Sinalubong ng mga munting hakbang ang malamig na sahig habang tahimik na pumasok nga sa silid ng kanilang mga magulang. Daddy! Mahinang tawag ng isa sa mga anak habang marahang hinahaplos ang balikat ni Carl. Napapikit si Carl at bahagyang bumuntong hininga. Nang maunawaan niyang hindi ito isa, sa kanyang panaginip dumilat nga siya at bumungad sa kanya ang mga ngiti ng tatlo niyang anak. Bakit kayo gising sa ganitong oras? Tanong nga ni Carl at pilit na binababa ang boses upang hindi magising si Faye. Nagsalita ang babaeng anak. Mahina ang boses ngunit puno ng kasabikan. Daddy, birthday po ni Mommy. Daddy, gusto po naming i-surprise si Mommy. Magde-decorate tayo. Magluluto rin po ng breakfast. Gusto po naming makita siyang masaya. Bahagyang nagulat nga si Carl.
Ngunit napalitan kaagad yun ng ngiti. Buong akala niya ay siya lang ang nag-iisip ng sorpresa para kay Faye. Hinila nga ng dalawang lalaking anak ang braso ni Carl upang ipahiwatig na gusto nga nilang mag-usap sa labas ng kwarto. Sumunod naman si Carl habang buhat si Mia. Napangiti si Carl habang tinitignan ng kanyang tatlong anak na napakaliit pa ngunit puno ng pagmamalasakit sa kanilang ina. Mahigpit niyang niyakap ang mga to. Ang gagaling talaga ng mga anak ko, tara, simulan na natin bago magising si Mommy. Masayang saad pa nga ni Carl. Si Carl nga ang nanguna sa pag-aayos ng mga dekorasyon habang ang triplets ay nagtutulungan nga sa simpleng gawain. Naglagay sila ng mga makukulay na lobo at banner na may nakasulat na Happy Birthday Mommy. Habang nagluluto si Carl ng pancake, itlog at bacon, abala naman ang triplets sa pag-aayos ng mesa. Pinagpatong-patong nila ang mga bulaklak sa gitna ng lamesa gamit ang mga bulaklak na kanilang kinuha mula sa hardin. Daddy, ang ganda ng ginagawa natin. Oo nga, siguradong matutuwa si Mommy. Sagot pa nga ni Carl habang nilalagyan ng syrup ang mga pancakes. Tumigil siya sandali. Tinitigan nga ang kanyang mga anak. Ang swerte talaga ni Mommy dahil may triplets na kasing cute nyo. Gising saad pa nga ni Carl. Pati ikaw, Daddy. Hirit naman ni Mia. Natawa si Carl, masaya nga sa init ng kanilang simpleng bonding. Pagkaraan ng ilang oras nagising na nga si Faye, hinanap niya si Carl sa tabi niya ngunit wala ito. Nagulat siya dahil hindi karaniwan na hindi siya hinihintay ng mga tong magising. Bumangon siya at nagtungo sa hagdan. Pagbaba niya, halos mapaluha nga siya. Sa gulat at tuwa, bumungad sa kanyang dekorasyon ng lamesang puno ng masarap na almusal at ang triplets na sabay-sabay nga na sumigaw ng Happy Birthday Mommy. Napuno ng ngiti ang mukha ni Faye. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit at binigyan nga sila ng halik sa pisngi. Ang sasarap mga anak ko. Thank you ah. Sabi pa nga niya habang napapaligiran nga ng kanilang mga yakap. Lumapit si Carl, hawak ang isang tray ng kape at cake. Happy birthday mahal ko. Ang wish ko lagi kang masaya, lalo na't nandito kami para sa'yo. Sad nga ni Carl. Tinanggap ni Faye ang cake. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, hinalikan nga siya ni Carl sa labi at isang halik na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Nagulat ang triplets at sabay-sabay nga silang tumili. Ew, Daddy, Mommy, gross! Normal lang yun kapag nagmamahalan, anak. Sagot nga ni Carl habang niyayakap si Faye mula sa likuran. Normal ba talaga yun? Tanong nga ni Mia. Oo naman. Sagot ni Carl na may ngiti ngunit halata ang kasiyahan sa kanyang boses. Nagkatinginan sina Faye at Carl at natawa na nga lamang sa inosenteng reaksyon ng kanilang mga anak. Ang simpleng umaga na yun, naging espesyal para sa kanilang pamilya. Pagkatapos noon naghanda na nga si Carl sa umaga para nga sa unang araw ng eskwela ng triplets na sina Mia, Milo at Max. Habang si Faye bagamat hindi maganda ang pakaramdam, pilit pa ring nagpakita ng ngiti para sa mga anak. Be good, okay? Huwag kayong pasaway. Dagdag pa nga ni Faye. Tumango naman ang sabay-sabay ang cute na mga triplets. Isinasakay nga ni Carl ang tatlo ng sasakyan pagkatapos nga niyang halikan ng pisngi ni Faye para magpaalam. Pagdating nila sa eskwelahan agad na napansin ng ibang magulang at mga bata si Carl sa kanyang police uniform. Ang tindig nito, matikas at puno ng awtoridad. Nagdulot nga ng paghanga mula sa mga nakapaligid. Wow, tatay nila pulis! Bulong pa nga ng isang bata habang nakatingin sa triplets. Halos magningning naman ang mga mata ng triplets habang ipinagmamalaki ang kanilang ama. Oo, siya ang pinakamagaling na pulis sa buong mundo. Sabi pa nga ni Max na may pagmamalaki. Babalikan ko kayo mamaya, okay? Mag-behave kayo. Natatawang sambit naman ni Carl habang yumuyuko upang halikan ng triplets sa noo. Nagpaalam nga ang tatlo at sabay-sabay na nagsabi ng I love you, Daddy. Bago umalis,
Hinalikan nila ang pisngi ni Carl dahilan upang magising ang kagalakan sa puso ng ama. Habang pauwi si Carl, hindi may pinta ang ngiti sa kanyang muka. Iniisip niya kung gaano nga siya kaswerte na magkaroon ng ganoong pamilya. Ngunit pagdating niya sa bahay, ang masaya nga niyang disposisyon na palitan ng kaba nang marinig niya si Faye sa banyo at sumusuka. "Faye? Anong nangyayari?" Tanong nga ni Carl habang minabadaling pumasok sa banyo. Nakita nga niya si Faye na nakasandal sa gilid. Hawak ang tiyan nito. "Ayos lang ako. Huwag kang magpanik." Sagot nga ni Faye bagamat halata ang panghihina sa boses. "Hindi ito normal. Dadalhin kita sa ospital." Kinakabang saad nga ni Carl, kitang-kitang pag-alala sa kanyang muka. Ngunit bago pa nga siya makatawag ng ambulansya, tinapik siya ni Faye at tiniabot nga ang isang pregnancy test. "Carl, buntis ako." Nanatiling tahimik si Carl habang tinititigan ng pregnancy test sa kanyang kamay. Para bang huminto ang oras sa kanyang paligid. "Totoo ba to?" Tanong nga ni Carl, nanginginig ang boses. Habang unti-unting napapalitan ng ngiti ng pagkabigla. "Oo." Sagot nga ni Faye at naluluha pa. Mahina ngunit puno ng kasiyahan. Biglang niyakap ni Carl si Faye nang mahigpit. Para bang ayaw na nga niya itong bitawan pa. Hinalikan niya ang leeg, noo at labi ni Faye. "May suka ako, Carl." Reklamo pa nga ni Faye. "Wala akong pakialam. Excited na akong makita ang baby natin." Sabi nga ni Carl puno ng saya at lumuhod nga siya sa harap ni Faye at marahang hinawakan ang tiyan nito at hinalikan nga. Sabay-sabing excited na nga siya talaga. Nang sinundo ni Carl ang triplet sa eskwelahan, nagtataka nga ito kung bakit sobrang saya ng kanilang ama. Pagdating nila sa bahay agad nga silang pinatawag ni Carl at Faye sa sala. "May sasabihin kami ng mommy niyo." Sabi nga ni Carl at hawak ang kamay ni Faye. Anong sasabihin niyo po, Daddy? Tanong nga ni Mia, puno ng kaba at pananabik. "Magkakaroon kayo ng baby brother or baby sister." Masayang balita nga ni Faye. "Talaga, Mommy? Baby?" Sabay-sabay na sigaw nga ng triplets. Halos hindi makapaniwala ang tatlo. Niyakap nila si Faye at hindi na nga binitawan pa ang sinapupunan nito. Paulit-ulit nga na sinasabi ng tatlo ang baby. Napangiti si Carl habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Nang sumapit ang gabi, ang triplets ay natulog nga sa tabi ni Faye. Mahigpit na niyayakap nga ang kanilang ina. Ngunit si Carl, bagamat masaya, hindi mapigilan ang matinding pagmamahal at pagnanasa kay Faye. Nang makatulog ang triplets, dahan-dahan niyang hinalikan si Faye, una sa noo tapos sa labi. "Carl, baka magising ang mga bata." Bulong nga ni Faye. Ngunit ngumiti si Carl at hinila si Faye papunta sa banyo. Sa likod ng nakasarang pinto, hinagkan niya ito ng mas matindi. "Hindi kita kayang tigilan lalo na alam kong may baby ka sa tiyan." Bulong nga niya. "Tahimik lang, baka marinig tayo." Sagot nga ni Faye at bahagyang natawa. Sa kanilang tahimik na sandali nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Isang paalala kung gaano sila kasaya bilang mag-asawa at magulang. Matapos ang matinding pagsubok na dumaan kay Faye at Carl, unti-unting nagkaroon ng linaw ang lahat. Napag-alaman ni Carl mula sa psychiatrist na may problema nga sa mental health, si Simon. Kaya ganun na nga lamang ang pagkahumaling at obsesyon nga nito kay Faye. Sa kabila ng galit ni Carl, napuno ng awa si Faye. "Carl, hayaan na natin si Simon." Sabi nga nito habang hawak ang kamay ng asawa. "Hindi naman niya ginustong maging ganun eh. Kailangan niya ng tulong, hindi parusa." Dagdag ni Faye. "Faye, sinubukan niyang saktan ka. Paano kung maulit-ulit yon at gawin niya sa mga anak natin?" Sagot nga ni Carl at bakas ang pag-aalala sa boses nito. "Hindi na, basta siguruduhin natin na mapapasailalim siya sa maayos na gamutan." Sagot pa nga ni Faye at puno ng pagmamalasakit. Bagamat mabigat sa loob, napagpasyahan ni Carl na sundin ang hiling ng asawa at tumango siya. Niyakap si Faye ng mahigpit. "Ikaw talaga, sobrang bait mo. Sana lahat ng tao katulad mo." Ani nga ni Carl at napabuga na nga lamang ng hangin.
Siniguro ni Carl na mahigpit ang seguridad ni Simon sa mental health facility upang hindi na nga ito magambala pa ang kanilang pamilya. Habang umalis si Simon sa presinto, natanaw niya si Faye na nakatayo sa likod ni Carl. Hindi siya nagsalita ngunit tila may bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumalikod si Faye at umalis na nga rin. Ginawa natin ang tama. Hindi natin siya binasura. Binigyan natin siya ng pagkakataon para magbago. Sabi nga ni Faye kay Carl habang nasa sasakyan sila, pauwi. Para sa'yo, Faye. Susundin ko, kahit ano. Tugon nga ni Carl. Hinahalikan ng kamay ni Faye. Pagdating nila sa police station, kaagad silang sinalubong ng mga kasamahan ni Carl. Uy Carl, talagang idol ka namin pero paano ka nagkaroon ng asawa na ganyan kaganda? Bigyan mo kami ng tips. Biro nga ng isa sa mga opisyal. Napangisi si Carl, hinila nga. Si Faye palapit sa kanya at hinalikan nga ito sa noo. Walang magtatangka, tandaan nyo. Akong makakalaban nyo. Sabi nga niya puno ng kumpiyansa. Pinamulhan naman ng mukha si Faye at mahinang hinampas ang braso ni Carl. Tumigil ka nga Carl, pinag-uusapan ka na tuloy. Bulong ni Faye. Wala akong pakialam. Saada ni Carl habang nakangiti. Buntis ka at may 3 na tayong anak, paano ka naman maagaw? Dagdag pa nga ni Carl. E paano kung gusto mo ulit magkaanak? Napangiti si Faye at binulungan nga si Carl. Dagdagan pa natin. Gawin nating triplets ulit. Kaagad nga nasaad nga ni Carl habang titig na titig kay Faye. Sira ka talaga. Sabi na nga lamang ni Faye, pinapalo ang braso ni Carl habang natatawa. 3 na nga, hirap na hirap ako eh. Hinawakan ni Carl ang sinapupunan ni Faye at mahinang nagsalita. Kahit ilan pa, Faye. Kahit isa lang, sobra-sobra ng saya ko basta't ikaw ang kasama ko, ayos na ako. Ani nga ni Carl at niyakap ng mahigpit si Faye. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng triplets. Daddy, Mommy! Sigaw nga ng 3 at tumatakbo palapit upang yumakap sa kanilang mga magulang. Kamusta ang eskwela? Tanong nga ni Carl habang binubuhat nga si Mia sa bisig. Masaya, Daddy, pero gusto po naming makipaglaro. Sagot ni Max habang si Milo ay nakaupo sa tabi ni Faye, nagkukwento tungkol sa araw nila. Habang naglalaro ang pamilya sa sala, lumapit ang babaeng anak nilang si Mia kay Faye at sabay sabing, Mommy, maglaro tayo ng Barbie! Tumawa si Faye at pumayag na rin sa gustuhan ng anak. Ang kwento ni Carl at Faye nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal hindi lamang tungkol sa saya at romansa, kundi tungkol sa pagpapatawad, pagtanggap at pagbibigay ng pagkakataon. Ang pagpapatawad, hindi nangangahulugang pagpapabaya sa maling gawa, kundi pagkilala nga na ang bawat isa ay may karapatang magbago. Ang kanilang relasyon, respeto, tiwala malasakit sa isa't isa. Sa huli ang tunay na pamilya, hindi perpekto, ngunit ito ang nagbibigay ng lakas, saya, at dahilan upang magpatuloy sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Carl at Faye. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Linley of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene, Cantina, Romana Gorospe,
Kinsano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Docusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.